Tutorial muna tayo kung paano assemblein yung transmission ng TMX 155. 4-speed transmission ng TMX 155. Paano assemblein at paano kalasin. So dito muna tayo kung paano kalasin, okay? Dito sa countershaft axle. So kapag dito tayo sa countershaft axle, tanggalin natin tong dalawang washer dito sa may malapit sa may kabitan ng sprocket na maliit, engine sprocket. So dito may dalawang washer. Yan, ito yung washer na medyo manipis or medyo makapal. So may kamukha tong washer na to dito sa may main shaft, dito banda. Okay? So tanggalin muna natin para hindi kayo malito. Tanggalin natin yung idle gear and then may kasamang washer yan dito sa ilalim. Yan. So itong washer na to at washer na ito na galing dito ay magkamukha yan mga kabro. Yan. Kung makikita nyo magkamukha. Magkasing laki din yung butas. And then magkasing lapad din sila. Pero yung kapal magkaiba. Ayan, itong galing sa main shaft dito, galing dito sa ilalim ng idle gear, mas manipis. At yung galing naman dito sa may counter shaft, ayan, ay mas makapal ng konti. Okay? So yung mga washer na to, hindi pwedeng pagpalitin mga kabro. Okay? Napaka-importante ng mga washer. Lagay natin ulit yung manipis at yung idle gear. Okay, so dito tayo. Tinanggal natin yung isang washer na medyo makapal. Yan, lagay natin dyan. Tapos yung isang collar or bushing na mas makapal ulit na washer. Ayan. So magkapatong yung dalawang yan. And then tanggalin natin itong gear na to. Ito yung second gear. Alright. So wala nang washer sa ilalim yan, which is circlip lang. Yung pinapatungan nitong second gear. Ayan. So natanggal na natin. Next naman natin dito sa may bandang idle gear. May makapal na washer yan dito sa ibabaw. Tanggalin natin. Walang kamukha yan. And then tanggalin natin tong idle gear. May kasamang collar yan. Collar washer. Bushing. Ganun. And then meron ulit itong washer dito. Yan. Manipis. Tanggalin ulit natin. And then yung first gear. Yung first gear mga kabro, tanggalin natin. And then may bushing ulit to or collar. Ayan, kamukha niya itong washer na to. Yan, dalawa. Pero, yung isa na galing dito, mas makapal. Yung isa na galing sa ibabaw, mas manipis. Okay? Pag hindi naman pumasok, pag inassemble nyo, pagpalitin nyo lang. And then, washer ulit. Okay, itong washer na to, at yung washer na to, magkamukha lang yan mga kabro. Dalawa. Alright. So, next, tanggalin natin yung third gear. Yan, ito yung tinatawag na third gear or tercera. Okay, ayan. So nakalas na natin dito sa fourth gear, ito yung kwarta, hindi na natin matatanggal yan ng mahugot lang. Tatanggalin lang natin yung circlip dito para matanggal natin itong fourth gear. Okay, so bakas na natin yung counter shaft. Ayan lahat yung mga gear niya at mga washer. Dito naman tayo sa main shaft. Itong main shaft mga kabro, ito yung idle gear, yung salpakan ng mismong clutch housing ng TMX 155. Tanggalin natin yan. Okay, tapos yung manipis na washer. Yan. And then pag natanggal natin yan, hindi na natin matatanggal itong gear na maliit dahil nakafix na yan dito mismo sa main shaft. Okay, balik rin natin. Dito tayo. Sa dulo nito, may washer ulit yan. Okay, yan yung washer na medyo malapad. And then may washer ulit or collar na medyo makapal. Same lang sila dun sa kabila pero mas maliit to sa bandang main shaft. Next, tanggalin natin itong segunda or second gear. Alright, then makikita nyo sumama yung spline washer. Tanggalin natin. Yun. So spline washer yan. At makikita nyo mayroon siyang mga tatlong pinakapaa. Which is yan yung pinaka-guide niya dito. Sa axle ng main shaft. Okay? And then, tanggalin natin yan. Dito, wala ka nang matatanggal dito. Circlip na yan. Sa susunod, kung magtatanggal ka naman ng fourth gear, tanggalin mo lang yung circlip. At matatanggal mo ng fourth gear. Okay, ito yung fourth gear at ito yung third gear. And then, ito naman yung first gear. Ayan, ganyan lang siya mga kabro. Ngayon, magbubuo naman na tayo. Halimbawa, nakalas-kalas, nag-overhaul na kayo. Na-overhaul nyo na yung makina ng 155. Ngayon, hindi nyo inaasahan na nakalas-kalas at hindi nyo kabisado. Ito, papanood ko na sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-assemble. Okay, ayan. Dito tayo ulit sa counter shaft axle. Unahin natin tong counter shaft axle. So ito yung fourth gear. So dito tayo sa may bandang sprocket. Kabitan ng sprocket or engine sprocket. Ang ilalagay nating gear dito ay yung makapal. Which is ito siya mga kabro. Yan, makapal.
which is ito yung segunda or second gear. Ilalagay natin siya dito. Yung kabit natin dito, yung may kanal, bandang ibabaw. At yung plain lang at pantay, bandang ilalim. Okay, dito wala na tayong ilalagay na washer mga kabro. Lagay lang natin yan, kagaya nito. Okay, yung stopper niyan, yung gear na yan, itong mismong circlip. Alright. Yan. Then, ilalagay natin dito yung collar or washer na makapal. Ito siya. Yan. Washer na makapal. May kamukha to dito sa bandang main shaft. Which is ito yung sinasabi ko. Ayan. Magkasing kapal lang din sila. And then, ayan. Pero mas maliit yung nasa main shaft. Okay? Lagay natin to dito sa may counter shaft axle. Pagkatapos ng counter shaft axle, yung washer na manipis, at may kamukha din yan dito sa main shaft. Yung sinabi ko kanina. Yan. Hindi pwedeng magkapalit. Itong mas makapal na to at ayan, makikita nyo same lang sila. Pero yung mas makapal ang ilalagay natin dito sa may counter shaft. Okay? Dalawang washer lang yan sa ibabaw ng segunda sa may counter shaft axle. Okay? Next, balik rin natin, punta tayo dito sa kabila. Kung naalala nyo, yung tinanggal natin dito kanina, third gear or tercera. Ito siya. Ito yung tercera. So yung kabit nito, wala na kayong ilalagay na washer dyan, gear kaagad. Okay, kakabit na natin. Yung kabit nito, yung may apat na paa, bandang ilalim. Papasok kapartner niya dito. Dito yan, magko-connect. Okay, lagyan natin. Yan. Okay na. So ngayon, pag nailagay natin yan, bandang ibabaw yung may tatlo ang paa. And then, lagay na natin dito yung washer na isa. Makikita nyo dito, may dalawang washer, magkamukha yan. Same na same lang sila ng size. Ngayon, kahit saan dyan ang ilagay nyo dito, okay na okay lang. Yan, lagay natin yung isa. Tapos, yung bushing. Ito, dalawang bushing to mga kabro. Which is magkamukhang magkamukha. Pero, yung isa dyan, mas manipis. Yung mas manipis dyan, yan ang kakabit natin dito sa ibabaw ng washer. Alright, so ito siya. Pagkatapos natin lagay yung bushing, lagay natin yung first gear, yung malaki, na may 6 na butas. Okay, lagay natin yan paganyan, hindi pwedeng paganyan. Okay, paganyan yan. Yung flat surface, bandang ibabaw. Alright, then pagkatapos natin lagay yung first gear, lagay na natin ulit yung kamukhang washer na nasa ilalim dito sa ibabaw. Lagay natin ito. Yung sinabi ko nga sa inyo, kahit magkabaliktad yan, okay lang. Lagyan natin sa ibabaw. And then, sunod natin yung bushing ulit. Yan. And then, lagyan na natin yung idle gear. Kapartner ng kick gear. Okay? Kung makikita nyo, ito, itong gitnang to, medyo mas malapad siya. Itong gilid nito. And then, dito naman sa kabila, medyo mas payat. Okay? So, yung kabit niyan, yung mas payat ang surface niya, bandang ilalim yan. Balik rin natin. Maririnig nyo naman, ganyan no. Okay? Ikot natin. Mararamdaman nyo at maririnig nyo walang sumasayad. Okay? Ibig sabihin kapag walang sumasayad, goods yan. Okay? So halimbawa, nabaliktad nyo naman, ikot nyo, balik rin natin. Ayun no. Sumasayad. Yan. Ibig sabihin, hindi pwede yung ganyan na sumasayad. Baliktarin nyo dapat. Kasi kapag umandar yung motor, maririnig nyo parang may maingay na sumasayad. So, ito yun. Dapat ganyan. Okay? You know. Wala kang maririnig na sumasayad. Then, the last washer, lagyan na natin. Yun. Okay na. So, kompleto na yan. Dito naman tayo sa main shaft. Yung main shaft, yung pinakaunang ilalagay natin dito, pwedeng dito o pwedeng dito. Dito natin unahin. Yung manipis na washer. Yun. And then, yung idle gear. Washer lang, tapos idle gear ulit. Yan. Then, baliktarin natin. Makikita nyo dito, may circlip. So, ang ilalagay nating washer dito, yung spline washer. Makikita nyo may tatlong guide. Ayan, may tatlong guide. Yan yung pinaka-guide niya dito para sa pagpasok niya. Okay? Makikita nyo naman yan, no? May bakat na ang circlip. So, ganyan natin ulit ilagay. O, yan. And then, pagkatapos, lagyan na natin yung second gear. Yan, kung makikita nyo yan, no? May bahay yung spline washer dito mismo. So, ganyan yung kabit niyan. Alright, so spline washer sa ilalim, tapos second gear. Susunod, yung makapal na washer. Okay, lagay natin dyan. Makikita nyo pumantay siya. Ayun o, pumantay. Tapos isa pang ulit washer. Alright, so ganyan lang yung pag-assemble, pagkalas ng transmission ng TMX 155 4-speed transmission. Papakita ko naman sa inyo yung primera hanggang kwarta.
yung first gear. Makikita nyo ito yung first gear, yung pinakamaliit, yung naka-fix sa main shaft. Ayan, ito yung first gear, kapartner niya itong malaki. First gear, second gear, yan, second gear, third gear, ito naman at ito. Yan, third gear, ito, tsaka ito. Third gear yan. And then yung fourth gear, or tinatawag na kwarta. Yan. Okay, ganyan lamang mag-assemble or magkalas ng transmission ng TMX 155. Okay, so sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong oras na ito. At don't forget to subscribe at paki-like na rin mga kabro yung ating video tutorial patungkol sa transmission ng TMX 155. Alright.